morning mga anak, apo. Andito na naman si nanay ngayon. Dahil, di ba, mayroon tayo naman bagong pag-aralan na kung bakit mayroon na naman bakit may thunder, kulog, ganon, o lightning. Makita natin ngayon na bakit mayroon mga ganyan. Kaya pag-aralan na naman muli natin ito, bakit kaya mayroon mga ganito? Mga uri na mga kalamidad. Di ba mga anak apo? Noon, nabanggit na natin yung rainbow, yung Valentine's, o anong mga uring mga katanungan sa leap year, di ba? Alam na natin. Ngayon, makita na naman natin mga anak apo na mayroon na naman kulog o lightning, thunder and lightning. Diba mga anak apo? Kahit siguro tayo lahat, takot ako talaga yung pag narinig ko na may kulog, sigurado na may lightning na. Tatakot talaga ako mga anak apo nito. Kahit ngayon, pag makita ko na parang marinig ko na may kulog, thunder, sisilong na ako sa bahay. Matakot ako kasi susunod talaga yung lightning. Ang lakas nito mga anak apo. Kaya malalaman natin ngayon. Basahin ko lang sa inyo kung ano yung thunder and lightning. Sabi dito, what is thunder and lightning? Mga anak apo, sabi nga niya, ipakita ko muna yung itsura kung ano yung pangyayari sa mundo. Ito mga anak apo. Yan o. Kita mo ba? Nakita ba ninyo yan? Yan o. Yan. Yon, ito yung liwanag ng sinag ng lightning. Ito yun. Kita natin mamaya. So, makita natin ano ba yung what is thunder and lightning. Sabi niya, lightning is a sudden, violent flash of electricity between a cloud and the ground. On that cloud to the cloud, the lightning flash or bolt can be several miles long. It is so hot, mainit, with an average temperature of 34,000. Ito ang temperature niya mga anak apo. Ang volt niya ganito 34,000. Na sabi nga na integrate that in the air around it suddenly expands with a loud blast. This is the thunder and here. So diba marinig na natin yung kulog malakas. Tapos mamaya susunod na yung lightning mga anak apo. Kaya sabi nga dito, lightning occurs in the hot, storm, moist air and driven up to a great height. It forms a type of cloud called cumulonimbus. Sabi niya, cumulonimbus. Ito yung ngalan niya na tawag nila sa type of the cloud called cumulonimbus. Kaya dito, itong ibig sabihin yun, ito yung lakas, kung saan ang lakas niya. Ang tawag sa kanya, cumulonimbus. Ito yung katawagan. When the cloud are formed, this began to fall, turning to rain on the way down. This rain makes more moist
ear raising, and it is the friction between them which produces static electricity. Di ba mga anak apo, pag magkaroon ng kulob, so mag-static rin yung mga electricity natin dahil sa lakas ng putok ng ano niya, yung lightning, di ba? Nakatakot talaga yung mga anak apo. Kaya sabi niya, produces static electricity. When a cloud is fully charged, when this electricity is discharges at an lightning flash. Kaya ito na, ano na yung sabi dito, na yung mag-init na, mainit na, so lalabas na itong lightning. So paglabas ng lightning, so makita natin kung gaano kalakas. Kung baga ano lang siya, bigla na lang siyang lumabas. Kaya dito, ito yung simula na kung bakit mayroon tayong mga thunder and lightning. Kaya mga anak apo, dahil nga sa ano natin, dahil nga sa pangyayari ng ganito, kaya makita natin na ang mundo talaga maraming kabalaghan. Kaya makita natin kung ano-ano na lang uri mga kalamidad ang ating makita sa mundo. Kaya dito ang ating Panginoon talaga, hindi tayo niya hinahayaan mga anak apo. Dahil ito, kung hayaan ito ng Panginoon na walang mangyayari, so siguro mayroon mangyayari ang mundo mga anak apo. Pero salamat sa ating Panginoon na lahat ng pangyayari sa ating mundo, iniingatan din tayo ng ating Panginoon. So, ang mangyayari ito, kung hindi lumabas itong lightning, sigurado may mangyayari sa mundo. Kaya ang ating Panginoon talaga, ang galing talaga niya, soberano talaga siya na pagka-Diyos. Marunong siya, nagdepende sa atin, na iniingatan talaga tayo niya mga anak apo. Diba? Tiwala talaga tayo sa ating Panginoon. Dahil itong lightning na ito, kung hindi yan makalabas mga anak apo, ano mangyayari sa sobra na ang init ng mundo? Kaya mayroon talaga siya lightning na lumabas upang makasingaw yung super init talaga sa loob ng mundo. Kaya salamat sa ating Panginoon mga anak apo, na talagang ang ating Panginoon talagang kapangyarihan talaga siya. Dahil kung wala ang ating Panginoon, mga anak apo, siguro ano ba kaya ang mangyayari ng mundo? Kaya ang ating Panginoon, hindi tayo niya hinahayaan na may mangyari talaga. Ang kailangan lang talaga natin, laging dumulog sa Kanya sa araw-araw na ating mga panalangin, na ingatan ang mundong ito para mapayapa yung ating panirahan sa sanlibutan ito. Diba mga anak apo, ang Diyos lang talaga ang may karapatan na mag-ayos sa lahat ng mga pangyayari sa ating mundo. Kasi kung wala ang ating Panginoon, yung kaaway, kung ano-ano na lang mga ginagawa niya, ito, galing din ito sa kaaway kung bakit mayroon mga ganito, mga thunder and lightning. Mula ito sa kaaway, hindi ito talaga binigay ng Panginoon sa atin, kundi ito mula sa ating kaaway, ng kaaway ng Diyos mismo na gumawa ng itong mga kalamidad na ito. Kaya salamat sa ating Panginoon na hindi talaga tayo niya pinabayaan kung ano man ang ginagawa ng kaaway. Siya talaga yung mag-ayos sa lahat ng mga bagay. Kaya mga anak apo, alhanin natin talaga ang ating Panginoon, na siya yung ating tagapagligtas, siya yung nag-aaliw sa lahat, anumang ang mangyari ng mundo, siya pa rin ang ating sandalan. Kaya mga anak apo, magtiwala lang tayo sa Kanya upang ang lahat ng kalamidad ay ito sa Kanyang pagsasaayos, na dipindihan tayo niya sa anumang oras, anumang panahon, anuman ang mangyayari ng mundo. Ang Diyos lang talaga ang makapagligtas
sa ating mga kalagayan. Kaya praise the Lord ang ating Panginoon. Mga anak apo, siya talaga yung nag-iingat sa bawat isa sa atin, lalo na sa ating mga kalusugan, ibibigay natin mga anak apo. Kaya salamat sa ating Panginoon na kayo lahat, ingatan kayo ng ating Panginoon upang tayo ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa mundong ito. Kaya mga anak apo, shout out sa inyong lahat. Kaya ingatan kayo ng ating Panginoon at lagi tayo manalangin at tumawag sa kanyang pangalan, O Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Anak. Amen.